Hello, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan ko. So may pag-uusapan tayo, no. Ah, ito may mga post dito na mga possible tandem daw sa 2028 election. Daanan lang natin 'to. Mukhang interesting tong post na 'to eh. Una ito, Tulfo Romualdez. Mhm. Sara Bongo. Risa Hontiveros Trillanes. De Lima, Shell Jokno. Ito si Shell Jokno medyo, sa akin medyo okay to, si Shell Jokno. Wag lang siyang yung masyadong makarir dun sa kulay na pinapanigan niya. Pero sa akin okay to, si Shell Jokno. Mas gusto ko na nga na pumasok to kaysa kay kay Lito Lapid eh. Nakikinig din ako ng mga nito, ng mga pahayag nito. Medyo okay to si Shell Jokno. Di ba magka-partner sila ni Risa Hontiveros? Bakit parang na kay Trillanes? Ay nako, mga no permanent address. Baka mamaya ma-red tagging tayo eh. Ito 'di ba convicted ito na yung nag-recruit sila ng 'di ba ng mga bata. Sila ni Satoru Ocampo. Wala na bang iba na wala nang iba na pwedeng kung ito lang ang pagpipilian, ang nakikita ko lang talaga si Shell Jokno eh. Para sa akin yun ha. Wag lang siyang, ako hate na hate ko ang Dilawan, pero kung ito lang ang choice, mga ito, sino kaya ang pwede pa? Si Biko? Kaya lang ayoko pa muna magpresidente si Biko eh. Ano muna, congressman or senador muna sana. Para medyo ma-break in. Then saka na lang magpresidente si Biko. Wag niyang gayahin si Isko no na biglang nagpresidente, no. Well, ito ay ko lang naman, paningin ko lang naman dito, pero kayo pa rin naman kung gusto niyo si Dilima. Or yan, itong mga to. Wala na bang iba? Wala na bang choice? Sino pa ba may potential na pwedeng tumakbo sa pagka-presidente? Let's see 2028. Eh magkakaroon pa naman ng impeachment trial eh. May mga lulutang diyan, 'di ba? Na mga babango ang pangalan. Depende sa takbo ng Anyway, kasi yung impeachment trial ni Erap dati, 'di ba? Yung mga Congress, doon nanalo si si Joker Arroyo eh. 'Di ba? Dati. Sino-sino yung mga yung mga naging senador dahil doon sa impeachment trial na yon kay Erap dati. Anyway, skip na nga natin yan. Dito na tayo sa main topic natin. Now, meron tayong bagong PNP chief, no? Si Sir PNP chief Nicolas Torre III. So may controversial siyang pahayag. Ito yung sinabi niya. Gusto ko rin marinig yung saloobin nyo tungkol dito sa pahayag niya na to. Pakinggan muna natin ang buo. Kasama sa metrics natin ang number of arrest. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Aresto. Kaya kanina sinabi ko magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi ka papayag na yung criminal na yan, they're going scot-free. And there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa huskado. Dadaan ka sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo, ito ebidensya ko. Kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. No? Sir, hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka Same question, baka maabuso, di ba?
Yung iba dahil sa paramihan ay mang-aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan? Yan ang ating napakagandang tanong. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Oh. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andyan ang Internal Affairs Service. Iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Okay? Pero huwag sila mag-alala. I'm directing the legal service to provide them with the lawyers that will defend them kung may mang-aasunto sa kanila. So, legal service will be providing them with legal assistance. Yun naman ang metrics ng aking mga abogado dyan sa legal service. Paramihan naman ang panalong kaso. Depensahan nila ang mga polis. Pag gumawa ang polis ng trabaho niya, natural ho yan. Ang polis kasi, I would like to believe na most of the time, kalahati talaga ng mga partidos na pinapakialaman ng pulis ay galit sa pulis. Kalahati ay masaya. Bakit? Sino naman ang masaya na pinusasan mo, dinala mo sa kulungan? Siyempre, ang mga partido sun galit, maghahanap ng butas sa'yo, kakasuhan ka, asuntuhin ka. Natural yun na reaksyon. Okay? Buhay ang ating mga tinitingnan dito, ha? Hindi yung mga binaril natin at hindi yung mga kung ano-anong mga pinagagagawa natin. JK na, diretsahin na. Dami pa sinasabi. Hindi na makadepensa yung mga tao. So, right now, metrics natin is arresto. At ang aresto, ibig sabihin, buhay ang tao, dadali mo sa husgado. Kumbinsin mo ang piskal. Ngayon, siguraduhin mo tama ang ginawa mo. Sapagkat pag sinabi ng piskal mismo na illegal ang aresto mo, problema na yun. Dahil pag dinala ka sa Internal Affairs Service, dinala ka sa NAPOLCOM, dinala ka sa PLEB, may kalalagyan ka rin. So, may check and balance ang ating mga sinasabi niyong abuso. So, uulitin natin, uulitin. Same question ko din naman yun. Lahat naman ang sinabi ni Sir General Torre dito, hingi ng motor sa labas. Lahat naman ang sinabi ni Sir General Torre dito ay totoo naman. Talaga naman ganun naman talaga dapat. However, hindi naman ako tutol dun sa sinabi niya na yung sa strategy niya yun, yung paramihan eh. However, may reservations ako dun eh. Same ng reservations ko dun sa sinabi ng reporter na baka maabuso. Kasi ito yung risk nung sinabi ni Sir General Torre, alam naman natin yung culture ng mga pulis dito sa Pilipinas. Hindi naman tayo mga tanga eh. Maganda itong sinasabi ni Sir General Torre pag tayo ay nasa perfect world at spotless ang record ng mga pulis. Walang problema dito. Pero alam natin ang culture dito sa Pilipinas. Hindi naman porkit bago ang PNP chief ay magbabago lahat yan from top to bottom. 'Di ba? Yang culture na yan ay matagal nang meron sa pulis niyan. May mga durobo dyan, may mga eskalawag dyan, at hindi nawawala yung tanim ebidensya. Kahit hindi pa sa panahon ni Duterte, kahit noong pa. Yung mga escalawags na yun, na-feature na yun sa 90s action movies. During the 80s yata, meron na yata niyan di ba? Yung mga ganyan. Ang hamon lang kay Sir General Torre ngayon, yung sinabi niya, sana maipatupad ng maayos. Kaisa naman ako doon. 'Di ba? Kaya lang doon sa sinabi niya, balikan natin yung sinabi niya. Ulitin natin ha. To. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? May sinabi naman siya na kailangan saklaw pa rin ng batas yung gagawin, di ba? Kaya lang, yung sinasabi na paramihan na yun yung nakakatakot na part eh. Kasi parang nag-i-encourage siya o nanghihikayat siya ng competition I don't know, ano ba mapapanalunan dun sa paramihan na yun? Recognition ba? Or magiging malakas ka pagka marami kang nahuli? Kasi pag nagkaroon kasi ng yung paramihan, at maganda yung magiging incentive nun pag ikaw yung may pinakamaraming nahuli, parang gagawin mo ang lahat eh para ma-achieve mo yun eh. Yung pagiging legal ng gagawin mo kasi, tandaan nyo ha, magkaiba yung paggawa ng mabuti sa paggawa ng legal.
Pwede kasi sometimes kahit masama yung ginagawa mo, kung legal naman. For example, ganito, no? Example lang naman ito, ano? Halimbawa, ang ginagawa ng mga vendor ay maghanap buhay para sa sarili nila. Hindi naman masama 'yon, 'di ba? Hindi naman masama yung maghanap buhay, yung mga vendor. Mas maganda nga yun kaysa magnakaw sila eh. Pero kapag sila ay illegal na nagbebenta sa sidewalk at kailangan ipatupad ang batas, kahit na ayaw mong pigilan yung ginagawa nila para ikabuhay ng pamilya, gagawin mo yon. Ano ibig ko sabihin? Sometimes may mga gagawin ka na kahit hindi maganda pero legal. Magkaiba kasi yung paggawa ng mabuti sa paggawa ng legal. Sometimes may ginagawang legal na hindi maganda. 'Di ba? Ang kailangan mong gawin. For example, ganito, no? Regarding sa mas sensitive yun na iisip ko eh. Wag na lang. Basta may naiintindihan yung ibig ko sabihin. Ano ba ang pinupunto ko dito? Baka kasi mamaya sa sobrang kagustuhang makakota, kasi magkakaroon na ng kota yan, di ba? Kailangan marami tayong mahuli, sabi ni Chip natin. Ito yung kinakatakot ko. May possibilities kasi, hindi ko naman sinasabi mangyayari to, pero may posibilidad kasi na mangyari dahil paramihan ng laban, mag-set ng kota ng mahuhuli. 'Di ba? Yung mga mahuhuli na 'yon, 'di ba, hindi naman natin masabi, may mga nagtatanim naman talaga ng ebidensya, proven na 'yan all throughout the years sa history ng PNP. Yung tataniman ka ng shabu, kapag nataniman ka na kasi ng shabu at na-document na may nadukot sa yung shabu, magiging legal na yung pag-aresto sa iyo. Ngayon patutunayan mo na lang na tinanim yung shabu sa'yo. Yun ang mahirap doon. Now, sinabi niya kasi, di ba? Pagpatuloy natin. Aresto. Kaya kanina sinabi ko magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang Yung pagtaas ng kamay sa judge na yon, for me, pagdating sa, it doesn't mean anything eh. Bakit pag nagtaas ba ng kamay sa judge yan, automatic na hindi na talagang kasinungalingan ang sasabihin yan? Eh yung mga killer nga na inakusahan, di ba, nanunumpa yun sa korte na to tell you the truth and nothing but the truth. Pero talagang tinatanggi nila na sila yung pumatay kahit overwhelming yung evidence na sila yung pumatay. Di ba? Sa akin, parang may hirap pa rin dun sa part na yun eh. Kasi ang dating kasi kay Sir General Torre, parang ang simple-simple nung basta nanumpa yan, okay yan. Parang ganun kasi yung dating sa akin eh. Well, correct me if I'm wrong, no? Tsaka nililinaw ko, hindi naman ako tutol sa sinasabi niya. Kaya lang yung check and balance kasi nito, ang hirap, lalo na sa pag ang culture ng mga pulis natin ay sanay sa korupsyon. kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi ka papayag na Yung ang pagiging magaling na pulis, pwedeng gamitin sa kasamaan yun eh. Paano kung magaling niya na magtanim ng ebidensya? Di ba? criminal na yan. Tandaan nyo, maraming nakukulong sa maling akusasyon. Dahil sa tanim-tanim na yan. Diba? Kasi yun lang naman ang kailangan mo eh. Pag nag-file ka ng kaso, may ni-raid ka, kailangan may ebidensya. Yung ebidensya, madali nang i-manufacture yun eh. Going scot-free. And there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa husgado. Dadaan ka sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo, ito ebidensya ko. Oh. It doesn't matter kung peke yung ebidensya mo o planted mo yun o hindi. Kasi dun tayo magkakaroon ng problema eh. 'Di ba? Sa perfect world, okay itong sinasabi ni Sir General Torre. Kaya lang, 'di ba, nakakatakot. May mga pulis talaga na matagal nang gawain 'yan. Kaya sa akin hati yung
nararamdaman ko naman na sa puso ni General Torre, maganda yung layunin ng gusto niya ng paramihan. Kaya lang, pag umano ka nung yung paligsahan na gano'n na sinasabi niya, lahat gagawin ng pulis para magampanan lang yung gusto niyang mangyari. Whether masama yun o mabuti. 'Di ba? As long as na pasok sa pagiging legal. 'Di ba? Kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. No? Sir, hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka yung iba dahil sa paramihan ay mang-aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan? Yan ang ating napakagandang tanong. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. So, meaning, hindi ka gagamit ng force? Kahit anong mangyari? May iwasan ba yon, men? Paano kung kailangan mong i-terminate yung kalaban dahil sobrang threat na? Pipilitin pa rin buhay na mahuli? Para kasing, nasisigurado ni General Torre na sa ilalim ng panunungkulan niya, lahat ng kriminal mahuhuling buhay eh. Again hindi ko sinasabing tutol ako dito sa sinasabi ni General Torre. Para kasing the way siya magsalita dito, tinan mo ha, yung mga hinuli na yun, buhay. So, kailangan talaga buhay. Paano kung halimbawa, threat na talaga yan? Buhay yan. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag-reklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Actually, yung sinasabi niya nandiyan ng human rights, nandun na yun noon pa. Wala din naman bago sa sinabi niya. Maliban lang doon sa paligsahan part. Or doon sa paramihan. Ganun pa rin naman. May human rights pa rin naman eh. So anong bago dito sa sinasabi ni Sir General Nicolas Torre? Yung paramihan lang talaga. Kaya lang nakakatakot na yun, na yung paramihan na yan. Paramihan. Baka mamaya, pag nag-set ng quota, pre, wala pa tayo nahuhuli Hanap ka na nga lang dyan ng kung sino na pwedeng pagbintangan natin na na pusher. Let's say, halimbawa, may record na siya sa pagiging pusher, nagbagong buhay na. Yun yung mga madaling i-frame up 'Di ba? Taniman mo na lang may record ka na dati, may nakitang sa'yo na pinagbebentahan mo. Ang Internal Affairs Service, iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Okay? Pero huwag sila mag-alala. I'm directing the legal service to provide them with the lawyers that will defend them kung may mang-aasunto sa kanila. So, legal service will be providing them with legal assistance. Yun naman ang metrics ng aking mga abogado dyan sa legal service. Paramihan naman ang panalong kaso. Depensahan nila ang mga polis. Pag gumawa ang polis ng trabaho niya, natural ho yan ang trabaho. Kahit hindi naman sabihin natin na mami-make sure mo ba talaga na ginawa niya ba talaga yung trabaho niya? Kahit na hindi niya gawin yung trabaho, kahit illegal yung ginawa niya, pag na-asunto yan, ipoprovidean mo pa rin ng ng legal assistance yan 'Di ba? Ipagtatanggol mo pa rin yan, ganun pa rin. Doesn't matter kung illegal yung ginawa niya o hindi. Kasi hindi pa naman mapapatunayan na sablay yung pulis mo hangga't hindi na na bibigyan ng hatol. 'Di ba? So meaning kahit na kinasuhan pa lang yung pulis mo, bibigyan mo na agad ng abogado yan. Paano kung yung bibigyan mo ng abogado na yun talagang durobo? 'Di ba? Tapos nag-instruct ka pa na paramihan ang mapapanalunan ng kaso.
Eh nagkataon na yung lawyer no nasa prosecution hindi magaling. Wala eh. Hindi, yun lang naman, pananaw ko lang naman po, kasi maraming, inuulit ko ha, pangatlong ulit ko, hindi ako tutol dun sa gusto niya mangyari. Kaya lang, napaka-unrealistic kasi eh. 'Di ba? Pwede, kung ako kung magsasalita siya, siguro, pag sinabi niya, para, pakuntian ng sablay sa mga pulis. Sa mga huli nila, pakuntian ng sablay. Yun pwede pa. Talaga mag-iingat yung mga pulis doon na hindi sasablay sa mga huli nila. Yung spotless yung record nila. Kaya lang, baka mamaya mas piliin ng pulis na hindi na lang manghuli, Ano ba magandang... ano ba magandang solusyon? Diba? Ang pulis kasi, I would like to believe na most of the time, kalahati talaga ng mga partidos na pinapakialaman ng pulis ay galit sa pulis. Kalahati ay masaya. Bakit? Sino naman ang masaya na pinusasan mo, dinala mo sa kulungan? Siyempre, ang mga partidos doon galit, maghahanap ng butas sa'yo, kakasuhan ka, asuntuhin ka. Natural yun na reaksyon. Okay? Buhay ang ating mga tinitingnan dito ha. Hindi yung mga binaril natin at hindi yung mga kung ano-anong mga pinagagagawa natin na hindi na BJK. depensa yung mga tao. So, right now, metrics natin is aresto. At ang aresto, ibig sabihin, buhay ang tao. Dadali mo sa Baka yung ibig niya sabihin, sa mga kaso lang to nang naaresto. 'Di ba? Kasi ang pagkakaintindi ko kasi kanina dun sa sinabi niya, parang pipilitin niyang buhay lahat ng mahuhuli eh. 'Di ba? Parang yung kasi yung dating. Parang medyo may pagka-politika yung banatan ni Sir General Torre kasi nga kilala yung nakaraan na puro patayan ng alam, 'di ba? Siguro ang dinidiscuss niya lang dito doon sa mga nahuli. Pero iba kasi yung dating eh, 'di ba? Sa kakakumpara niya yung nakaraan para tuloy nagkakaroon ka ng isipin na gano'n na... Pero ngayon, naiintindihan ko naman na yung ibig niya sabihin. husgado. Kumisin mga piskal. Ngayon, siguraduhin mo tama ang ginawa mo. Sapagkat pag sinabi ng piskal mismo na illegal ang aresto mo, problema na yun. Dahil pag dinala ka sa Internal Affairs Service, dinala ka sa NAPOLCOM, dinala ka sa PLEB, may kalalagyan ka rin. So, may check and balance ang ating mga sinasabi niyong abuso. Actually, yung sinabi niya, hindi naman na unique ito eh. Talaga namang ginagawa naman talaga yung check and balance na yan eh. Yung mga sinabi niya na pag sumablay ka, ganito ang mangyayari. Ginagawa naman talaga yun eh. Ang unique lang talaga sa sinabi ni General Torre, yung paramihan ng nahuhuli. Diba? Pero, isa pa rin naman ako ng hoping sa magandang resulta niyang gustong mangyari ni General Torre. Kung pabor ako na maraming mahuli na illegal, oo naman, 'di ba? Kasi marami naman talagang durobo sa Pilipinas eh. Pero yung sinabi na paramihan, kasi yung magiging competition type. Kasi 'di ba pagka nasa competition ka, lahat ng bagay gagawin mo. Yun kasi nakakatakot na part doon. Doon sa lahat gagawin para sila yung manalo. O sila yung may pinakamarami. Kasi paramihan daw eh. 'Di ba? Kasi kung sinabi niya na gusto ko ng maraming mahuhuli, okay lang 'yun. Pero yung sinabi niyang paramihan, ibig sabihin sa lahat ng lahat ng pulis 'yun, kailangan marami kang mahuli. Diba? Yes, baka sinasabi niyo surface level lang yung iniisip ko tungkol dito. Wala eh. Ako eh, ordinaryong citizen ako eh. Syempre, ang unang iisipin ko yung takot, 'di ba? Ako, let's say ako rider ako. Sa gabi nagmomotor ako. Mamaya madaan ako sa checkpoint, hindi pa sila nakakakota diyan sa paramihan na 'yan. Mamaya taniman ako. Wag naman sana, Yun ang mga nakakatakot kasi na
na para habulin lang yung gusto niyang mangyari. 'Di ba? O isa sana sa maganda, paramihan ng mga iskalawag na pulis na mahuli. Kasi kailangan talaga ng cleansing muna dyan eh. Alam mo minsan na nagiging problem pa, yung mga bagong pulis pa, kung sino pa yung mga bagong pulis, yun pa yung mga maaangas talaga eh. Yun pa yung mga, mga pasaway eh. Yun pa yung mga mahaba ang sungay, yung mga bago. Kaninong produkto yung mga yun, Nasa training ba yun? Or yung mga senior ang nagtuturo sa kanila? Anyway, anong tingin nyo dito sa sinabi ni Sir General Torre? Paki-comment na lang po sa baba, Hindi ako tutol dito, ha? May reservations lang ako. Yun lang po, magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.